Ano ba naman yan? Layo pa ng biyahe niyo para lang maghatid niyan dito. To si Lolo po talaga oh. Intindihin mo na lang si Lolo Digoy, ate. Ganun talaga yun eh. Masyadong maalalahanin. Kapag tinanggihan mo, magmamaktol. Nabala ka pa may pasok ka pa. Ayos lang. Sakto namang bakante ako ngayong weekend na to. Konting bakasyon ko na rin. Sinabi mo yan ah. Iyang langis, ipahid mo raw sa tiyan mo tuwing gabi o kapag sumasakit. Yang mga halamang gamot naman, uminom ka raw niyan kada umaga. Mainam daw mga yan sa mga buntis eh. Naku, sinasabi ko sa'yo, Kyla, paglabas nitong anak ko, siguradong spoiled na spoiled ni Lolo to. Talaga. Halata naman eh. Tayong dalawa pa nga lang spoiled na ni Lolo. Paano lang kaya yung una niyang apo sa tuhod? Mismo! Ilang buwan na nga ulit yung tiyan mo, ate? 4 months na, bale 5 buwan pa ang bubunuin namin ni baby. Mabilis na yung 6 na buwan. Mabilis gumulong ang panahon ngayon eh. May problema, Kyla? Ba't bigla ka natigilan? Sino yun? Parang ang bilis naman yata niyang kumilos. Ha? Anong mabilis kumilos? Parang may nakita kasi akong anino. Doon sa bandang yun ng daan, ang bilis tumakbo. Tapos bigla na lang lumihis, sumuot doon sa halamanan. Napaka-imposible yung bilis niya, ate. Baka naman hayop gubat lang yun. Tao yun, ate. Sigurado ako. Hugis tao yung anino na yun eh. Alam mo na mamalikmata ka lang baka pagod lang yan sa biyahe. Tapos padilim na rin. Kaya siguro kung ano-ano nang nakikita mo. Pero ate, Halika na sa loob para makapagpahinga ka na. Ma'am Helen, handa na po ang hapunan. Sino ka? May bisita pala kayo, ma'am. Hindi ko pa nga nababanggit sa'yo, Kyla, no? Ito si Manang Dora, kasambahay ko rito sa Quezon Province kasi nadestino si Bernie ngayon. Kaya may nabuti niyang ikuha ako ng kasambahay. Delikado kasi kung mag-isa lang ako rito ngayong buntis ako. Ganun ba? Kumusta po, Manang Dora? Pero wag naman ho kayong manggugulat ng ganun sa susunod. Lilipad kaluluwa ko sa ganun eh. Manang, ito naman si Kyla, bunsong kapatid ko ho. Magandang gabi sa inyo, Ma'am Kyla. Pasensya na kung nagulat ko kayo. Hi po sa inyo, Sir Jupiter. Tawagin niyo na lang akong Kyla. Taga rito lang po sa may Bulacan. Itong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa kung paanong tinulak ng isang aswang ang pamilya namin sa isang napakalagim na yugto. 2011 pa po ito nangyari. Pero hanggang ngayon ay sariwa pa rin ang malalim na sugat na iniwan sa akin ng kabanatang yon. Pinaglaruan po kasi ng kasumpa-sumpang halimaw na yon ang ate Helen ko. Ang ate ko na buntis pa man din noong panahong iyon. 2013 pa po ito nangyari. 20 anyos pa lang ako nito at nasa 3rd year college. Mula sa amin ni Lolo Digoy sa Bulacan, bumiyahe ako kina ate Helen sa Laguna. Mabukid na bahagi na po iyon ng Laguna, Sir Jupiter, bagamat hindi naman ganun kaliblib. San po si Manang Dora, ate? Kanina lang andito lang naman yun eh. Nasa kwarto niya malamang. Hindi kasi nunugali na sumabay sa akin pag kumakain. Tinatawag ko lang siya kapag tapos na ako. Bakit ganun siya? Halatang maayos naman trato mo sa kanya eh. Mayayain yan talaga si Manang. Madalas gusto niyang mapag-isa. Hindi ko nalang pinipilit kasi mabait naman at masikaso. Ginagawa naman niya yung trabaho niya. Teka, ayos ka lang ba, ate? Oo, ayos lang naman ako. Bakit mo natanong? Parang nananamlay ka kasi at medyo namumutla. Tsaka, ano yan? Medyo namumula balat mo, ate. Yan oh, sa pisngi. Tsaka sa may braso. Ano pang nangyayari sa'yo?
Ayos ka naman kanina lang ah. Huwag mo na akong masyadong alalahanin, Kayla. Ayos lang ako. Medyo sumasama lang talaga ang pakiramdam ko pag gumagabi. Umiinit yung katawan ko. Nabanggit mo na ba yan sa doktor mo? Oo, alam na ng doktor ko to. Binigyan niya na nga ako ng mga bitamina at mga gamot na safe sa akin. May nirekomenda na rin siyang sabon para sa pamumula ng balat ko. Medyo nakakainis lang kasi nawawalan ako ng gana kapag sinusumpong eh. Feeling ko may gusto akong kainin na hindi ko matukoy. Kasama na yan sa paglilihim mo malamang. Ganun na nga, mabuti na lang talaga andito to si Manang. Umayos naman ang pakiramdam ko pag inaasikaso niya ako. Ha? Paano nga si Kaso? Hilot kasi si Manang sa kanila sa Bicol. Hinilot niya ako gabi-gabi eh. Tapos may pinapainom din siyang tsaa. Teka, ligtas pa yung mga yun sa'yo ate? Mamaya niyan, mapano ka pa eh. Ligtas naman. Gaya nga ng sabi ko, bumubuti ang pakiramdam ko sa tulong ni Manang Dora. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Sabi mo yan ha. Basta, kapag may mali na talaga, tawagan mo ako agad. Kahit paano ay napanatag naman ako dahil may nag-aasikaso naman pala kay Ate Helen. Hindi ko nga lang maalis na mag-alala pa rin. Kakaiba kasi sa alam kong karaniwang buntis ang mga napansin kong sintomas sa kapatid ko. Medyo nananamlay, namumutla tapos bahagyaring namumula ang balat. Pagkatapos naming kumain ay ako munang naghugas ng pinggan. Si ate naman ay nagpahinga sa may sala habang nagbabasa ng magazine. Pagkatapos ko namang maghugas ay pinuntahan ko siya. Nadatnan ko siyang nakasandal sa couch. Mas lalo pang tumamlay. Ang binabasang magazine ay nakalapag lang sa kanyang tabi. Sigurado ka bang ayos ka lang ate? Lalo ka pang tumamlay eh. Medyo mabigat na nga yung pakiramdam ko eh. Kung pumunta na kaya tayo sa ospital, mamaya ano na yan? Ako na pong bahala kay Ma'am Helen, Ma'am Kayla. Manang, nanggugulat na naman ho kayo eh. Manang Dora, tara na ho. Dalhin ko na kayo sa kwarto ko, ma'am. Bakit di na lang sa kwarto ni ate? Nandun po kasi ang ginagamit kong langis panghilot, ma'am. Sige, tulungan ko na lang kayong alalayan si ate. Hindi na po. Kaya ko na ito. Sigurado kayo, Manang? Huwag kang mag-alala masyado, Kayla ha. Kita mo bukas, ayos na ako. Manang, tara na ho. Wala akong magawa noon kundi ang pagmasdan na lang silang naglalakad papunta sa kwarto ng matandang kasambahay. Pumasok sila roon, inandado nila ang pinto. Hindi ko makita kung anong paghilot ang ginagawa ni Manang Dora. Kaya naman hindi ko magawang alisin ang pangamba ko. Kumakapit na lang ako sa sinasabi ni ate na magiging ayos din siya. Pero nasa isip ko noon, kapag sumikat na ang araw at hindi pa rin maganda ang kanyang kalagayan, ipilitin ko na talaga siyang dalhin sa ospital. Bumalik na lang ako noon sa may sala at sa couch na ako nakatulog. Kayla, gising na. Kakain na tayo. Ate? Teka, anong oras na ba? Kayla, mag-aalas 7 na. Napasarap yung tulog natin. Anong napasarap? Mag-aalas 2 na ako nakatulog kagabi. Nag-alala ako ng husto sa'yo. Teka, kumusta ka na ba? Mukhang ayos na nga itsura mo ah. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Magiging maayos lang ako. Magaling ang hilot si Manang Dora, kaya mag-ana ulit yung pakiramdam ko ngayon. Sigurado ka dyan ah. Mamaya niyan tinatago mo lang pala kasi ayaw mo mag-alala ako. Kasi ayaw mong makarating kay Lolo na may dinaramdam ka na pala. Ayos na nga ako. Gusto mo mag-walking pa tayo ng kalahating oras eh. Sinabi mo yan ha. Pero kumain muna tayo. Gutom na ako eh. May pritong itlog, may ham at tinapay na sa mesa.
Takang-taka ako noon, Sir Jupiter. Kung titignan kasi si ate ay parang walang nangyari sa kanya nang nagdaang gabi. Walang pamumula ng balat at wala ring pananamlay. Kung tutusin, ang lusog-lusog pa nga niya eh. Tapos maaliwalas din ang mukha. Kaya naman tuluyang nawala ang pangamba ko. Panatag akong umuwi ng Bulacan. Hapon noong araw ring yon. Gabi na nang makarating ako. Nandito na po ako, Lolo. Mano po? Awaan ka ng Diyos, Apo. O kumusta naman ang si ate mo? Ayun, mukhang maayos naman po siya ron. Tsaka di naman pala tayo kailangan mag-alala masyado. May kasambahay naman na pala siya ron, si Manang Dora. Sigurado ka ba riyan na di tayo dapat mabahala? Mamaya dyan kung sino na lang kasambahay niyan. Okay naman si Manang Dora, Lo. Hilot daw yun galing Bicol. Kagabi nga po sumama pakiramdam ni Ate Helen eh. Tapos inasikaso nung matanda. Kinabukasan, ayos na si ate. Sumaba ang pakiramdam. Yun nga po, Lo. Huwag kayong mag-alala masyado. Medyo namula lang ang balat niya tapos nanamlay ang katawan. Pero naging maayos din naman. Siguro dala lang yun ang pagdadalang tao niya. Sigurado ba kayong ayos lang siya ron? Napatingnan niyo na ba sa doktor? Opo, may mga vitamins at gamot na rin siya. Tsaka sinabihan ko na rin na tawagan ako agad kapag may mali. Si Bernie ba kailan ba uuwi? Mga 5 buwan pa raw po eh, Lo. Dadalaw na lang ako ulit dun sa bakasyon. Mga 2 buwan mula ngayon. Lumipas ang 2 buwan at natapos na ang finals namin sa school. Balak ko sana noon na magpahinga muna ng mga 1 linggo bago pumunta kina Ate Helen sa Laguna. Subalit nakakadalawang araw pa lang ako sa pahinga ay biglang tumawag sa akin si Kuya Bernie, ang asawang sundalo ni ate. Hello, Kuya Bernie. Napatawag ka. Hello, Carla. Nagkausap na ba kayo ni Ate Helen mo nito mga nakarang araw? Siguro mga 4 na araw na rin. Hindi po eh. Nabusy kasi ako sa school kasi finals namin. Bakit pala, Kuya? May nangyari ba? Hindi kasi niya sinasagot ang mga tawag ko. Kahit reply sa text, wala. Iisip ko lang baka nagkakausap kayo. Nakakakaba naman yan. Hindi po kami nagkakausap talaga eh. Ay, teka. Yung kasambahay niyo ba, tinawagan mo na rin? Oo, pero ganun din eh. Wala talagang sumasagot. Ang totoo nga pupunta nga sana ako ngayon sa Laguna. Hinihintay ko lang yung dokumento galing sa tenyente namin. Actually, bala ko na sanang pumunta sa inyo next week. Pero kung ganyan, babiyahe na lang din ako ngayon. Hindi rin naman kasi ako mapapalagay dito. Ganito na lang. Kita na lang tayo mamaya sa terminal papunta sa amin. Sumabay ka na lang sa akin. Sige po, Kuya. Agad-agad ay nag-impake ako ng mga gamit ko. Sinabi ko kay Lolo ang napag-usapan namin ni Kuya Bernie. Hindi na ako nagsayang ng oras. Agad akong bumiyahe pa Laguna at nakipagkita kay Kuya Bernie. Pasado 6:00 ng gabi na po nang makasakay na ako sa kotse niya. Nakausap mo na si ate, Kuya? Ay, hindi talaga natatakot na ako. Baka kung ano nang nangyari sa mag-ina ko. Kuya, yung kasambahay niyo ba, saan yung nga pala nakuha? Nakakapagtaka naman kasi kung pati siya di mo makausap. Dapat nga, siya ang unang tatawag sa'yo kung may nangyayari ng di maganda. Buti nataon yung uwi mo sa pagdala ko kay ate, Kuya. Yun nga rin ang iniisip ko. Pero sa agency ko lang naman nakuha yun. Maayos din naman nung kinausap ko kaya nagtiwala ako. Ang problema mukhang nagkamali yata ako. Puno ng pagkabahala ang ilang minutong biyahe galing terminal papuntang baryo. At hindi pa man kami nakakalapit sa kanilang bahay ay agad na kaming sinalubong ng nakakakilabot na tagpo. May nakita kaming nagkukumpulang mga tao sa gilid ng daan. Hindi na sana papansinin ni Kuya yun pero may natanaw kaming bahid ng dugo sa kalsada.
Pinahinto ni Kuya Bernie ang sasakyan at agad naming inalam kung ano ang nangyari. Diyos ko, ba't nagkaganyan niyang baka? Sinong kriminal ang makakagawa ng ganyang klase ng pagpatay? Walang nakakaalam kung sino may gawa niyan at kung bakit. Kani-kanina naman daw ay buhay pa yung baka na yan. Pagkagat ng dilim, ayan na nga. Narinig ko na rin na hindi pala ito ang unang beses habang wala ako ay may iba pang mga hayop na pinapatay na rin ng ganito. Nung nagdaang buwan, marami rin. Kinakabahan tuloy ako lalo. Ang totoo kahit din ako. Tara na, puntahan na natin ang ate mo. Nagmarka sa utak ko ang nakitang kalagayan ng baka, Sir Jupiter. Bukas na po ang tiyan at dibdib nito. Wala nang kahit isa mang laman loob na natira. Marami ring bahagi ng katawan na nawawala. Kaya naman sa kilabot namin ay hindi na kami nag-usisa pa ng gusto ni Kuya Bernie. Dali-dali na kaming bumalik sa kotse at agad na tumuloy sa kanilang bahay. Helen? Helen, ako to. Helen, nandiyan ka ba? Manang Dora? Manang? Pagbuksan niyo kami. Wala talagang tumutugon. Tapos patay pa ang mga ilaw sa loob. Teka sandali, gagamitin ko lang itong duplicate ng susi. Hindi na kasi talaga maganda ang kutob ko eh. Anong... Bakit napakabaho? Parang amoy katayan. Pagkabukas ni Kuya Bernie sa pinto ay agad kaming sinapak ng napakabahong amoy. Sobrang sangsang, Sir Jupiter. Kung ikukumpara ay para yung amoy ng lugar na may kinatay na hayop. Nakakabaligtad sikmura po talaga. Nakakapagtaka nga kung bakit hindi iyon umaalingasaw sa bakuran. Manang? Manang? Anong nangyayari dito? Nasaan ang asawa ko? Magdora! Manang! Ate Helen, saan ka na ba kasi? Alugugin natin ang bahay. Sana andito lang sila. Kung wala talaga, mag-report na tayo sa mga pulis. Titingnan ko lang sa kusina at likod bahay, kuya. Tumuloy kami sa loob. Mas matindi pa roon ang masangsang na amoy. Wala pa rin talagang sumasagot sa pagtatawag ni Kuya Bernie. Binuksan ko ang ilaw. Kita naming maayos naman ang mga gamit sa sala. Pero maraming alikabok. Halatang hindi na nalilinisan sa loob ng ilang araw. Lumakad ako papuntang kusina at halos tumigil ang hininga ko sa nakita. Kayla! Anong nangyari? Ano? Laman loob? Laman loob ng hayop? Bakit may ganyan dito? Hindi ko maisip kung paanong may napakaraming laman loob ng hayop sa ibabaw ng kanilang hapag, Sir Jupiter. Sa isang tingin ay halatang sariwang-sariwa pa yon. Mukha ring galing sa malaking hayop gaya ng kabayo, kalabaw o baka. Hindi na talaga maganda to. Samahan mo ako. Pumunta tayo sa taas. Baka nandun ang ate mo. Sa hudyat ni Kuya ay umakyat kami sa hagdan. Iilan sa mga baitang ay may bahid ng dugo. Pagdating namin sa second floor ay may iilang mga laman din na nasa lapag. Papunta ang mga bakas ng dugo at laman sa mismong kwarto ng mag-asawa. Nakakapik ko na. Ay, magbukas. Wala akong kopya ng susi nito. Helen! Helen, ano ba? Sumagot ka! Nandiyan ka ba sa loob? Manang Dora, nasaan pa kasi kayo? Ate Helen, andyan ka ba sa loob? Ate, ako to, si Kayla. Tumugon ka naman, ate. Wala talaga. Wawasakin ko na lang to. Helen, sumagot ka! Nakakainis. Helen! Magdora! Ate, anong nangyari sa'yo? Bakit mo kinakain yung laman loob?
Sir Jupiter, halos tumigil ang mundo ko nang makita ang kapatid ko. Naroroon po siya sa kanilang kama. Malaki na ang tiyan, napakadungis ng damit at ng buong katawan. Buhaghag ang buhok at naliligo sa dugo ng kung anumang kinakain niya. Matindi na rin ang pamumula ng kanyang balat. Marami na siyang pantal-pantal sa katawan. Tuloy-tuloy ang pagngasab niya sa hilaw na laman loob ng hayop. Tumatagas pa sa kanyang pisngi at dibdib ang napakalapot niyang laway. Itigil mo yan, ate! Ano ba? Anong ginagawa mo sa asawa ko? Klubot ka! Inalagaan ko lang po si Ma'am Helen, Sir Bernie. Para lumaking malusog ang bata sa kanyang sinapupunan. Walang hiya ka. Pinagkatiwalaan kita tapos ka rito! Helen, ako to, si Bernie. Sumagot ka naman, mahal. Itigil mo na yan. Ate, ano ba? Tama na yan! Dali natin siya sa ospital. Halatang wala siya sa ayos. Hindi ninyo siya pwedeng dalhin sa ospital, sir. Mapapasama lang siya roon. Mapapahamak lang doon ang mag-ina ninyo. Malahibig ka, matanda ka! Kumilos o magsalita ka pa nang hindi ko magugustuhan. Ibabaon ko na tong bala na to sa bungo mo. Kuya, tara na po! Tinutok ni Kuya Bernie ang kanyang pistola kay Manang Dora. Sumiksik lang ang matanda sa may sulok ng kwarto sa tabi ng bintana. Ako naman ay pilit na pinatigil si ate sa pagkain ng laman loob. Nagawa ko naman po pero hindi siya tumutugon kapag kinakausap ko. Tulala lang talaga siya. Inasikaso ko po siya habang si Kuya naman ay tumawag sa mga pulis. Hindi inaalis ang pagkakatutok ng pistola sa matanda. Hello, Chip. May konting emergency lang ako dito sa bahay. Magpadala ko kayo ng mga tauhan nyo rito. Opo, ngayon na po sana agad. May kalokohang ginawa itong kasambahay namin eh. Pinahamak yung asawa ko. Kailangan naming dalhin si Helen kagad sa ospital kaya bilisan nyo sana kung pwede. Sige, Chip. Salamat po. Anong sabi, kuya? Magpapadala raw ng mga tauhan dito. Hintayin muna natin. Hindi ko hahayaang makatakas tong isang to eh. Walang magagawa ang pulis sa akin, sir. Umami ka. Sino ka ba talaga? Sumuot ka! Hindi pa dito natatapos ang lahat, Bernie. Tapos ko nang gawin ang mga dapat kong gawin. Ang kailangan ko na lang ay ang maghintay. Kukunin ko ang dapat na sa akin. Lumundag sa bintana! Naloko na! Nagulantang kami ni Kuya Bernie nang bigla na lang basagin ni Manang Dora ang mga jealousy ng bintana. Pagkatapos ay bigla na lang siyang lumundag palabas. Hinabol siya ni Kuya ng magkakasunod na putok ng baril pero hindi ito tinamaan. Kakaiba kasi ang bilis ng matanda, tipong hindi kayang gawin ng normal na tao. Kuya, andyan na yung mga pulis. Ibaba na natin ang ate Helen mo. Tapos kakausapin ko muna yung mga pulis bago tayo umalis. Maging ang mga pulis ay nagulantang sa nadatnan pati na sa mga sinalaysay namin. Kaya naman agad silang nagtawag ng iilan pang kasama para halugugin ang lugar. Maski ang barangay doon at ilang mga taga-baryo ay tumulong na rin. Lumalabas kasing mismong si Manang Dora ang pumapatay ng mga hayop doon sa lugar. Kami naman ni Kuya Bernie ay agad nang isinugod si ate sa ospital. Oh, kumusta si ate mo, Kayla? Tulog na si ate, kuya. Anong sabi nung nakausap mong doktor? Masyado nang kakaiba yung mga nangyayari. Kailangan nilang obserbahang maigi si Helen. Baka kasi nakontamina ng hilaw na loob na hayop yung katawan niya. Titignan nga rin siya ng mga psychologist na makakatulong sa kanya para makasigurado. Napakaselan pa naman ang panahon na to para sa magiging anak namin. Oo nga pala, makakapag-leave ka? Natatakot kasi akong baka di ko kayaning mag-isa rito na magbantay kay ate. Oo, huwag kang mag-alala.
May emergency leave ako. Ayoko na rin kasing kumuha ng kahit sino para lang bantayan ang ate mo. Inaalala ko rin kasi yung mga sinabi ng huklubang yun eh. Nagawa na raw niya ang dapat niyang gawin. At kukunin na lang ang para sa kanya. Ano kayang ibig niyang sabihin dun? Yan ang hindi ko rin alam. Pinugulo rin ang isip ko yung hinala ng ibang mga taga-baryo. Hinala? Malamang daw, aswang yung si Manang Dora. Napalunok ako ng laway sa narinig. 2013 na nga po kasi noon. Hindi ko lubos maisip na may mga aswang papala sa modernong panahon. Ang akala ko kasi dati ay kwentong bayan lang ang tungkol sa mga aswang. Akala ko wala talagang katotohanan. Lalo na yung mga kinikwento ni Lolo Digoy noong maliliit pa lang kami ni ate. Aswang? Sigurado ba sila dyan, kuya? Walang nakakatiyak, pero kung iisipin, lumalabas na ganun na nga kasi talaga. May pumapatay ng mga hayop dito sa baryo. Nakita yung mga laman loob sa loob ng bahay. Kakaiba rin kumilos si Manang eh. Parang siya yung may sayad na ewan. Ang bilis pa nga niyang nakalundag at nakatakas, hindi ba? Alam mo, kuya, ang totoo nung dumalaw ako sa inyo, mga 2 buwan na rin, may kakaiba na akong napansin eh. Kakaibang napansin. Opo. Una nun, may nakita akong anino. Medyo malayo sa bahay. Napakabilis kumilos, parang hindi tao. Pagkatapos, sumama ang pakiramdam ni Ate Helen pagsapit ng dilim nun. Gusto ko sana magpa-check up kami agad kaso umayaw si ate. Gusto raw niyang si Manang Dora ang mag-asikaso sa kanya. Ha? Paano nga si kaso? Hihilutin daw siya ni Manang at bibigyan ng espesyal na tsaa. Kinaumagahan nun, naging maayos din naman at maaliwalas ang itsura ni ate. Kaya hinayaan ko na lang. Sana pala pinilit ko na lang noon na umalis kami at pumunta ng ospital. Huwag mo sisihin ang sarili mo, Carla. Hindi mo kasalanan yon. Wala tayong ibang dapat sisihin kundi si Manang Dora. Ganito na lang. Tatawagan mo si Lolo Digoy. Baka lang alam niya yung mga ganitong bagay. Sige po, kuya. Napakagulo ng isip ko noon dahil sa mga nangyari, Sir Jupiter. Kaya naman tsaka ko na naisip tawagan si Lolo Digoy nang pinaalala ni Kuya. Agad ay kiniwento ko kay Lolo ang lahat. Mahabag ang langit. Sa tingin niyo po, Lolo, ano kaya talagang binabalak ni Manang Dora? Hindi ko sigurado, Apo, pero sa naiintindihan ko sa mga sinalaysay mo, mukhang mga bata ang pakay niya. Kung ganun, bakit hindi niya kinuha agad ang batalo? Di ba ganun naman ang mga aswang na yan? Isa sa mga posibilidad ay dahil naghihintay pa siya ng tamang panahon. Ayon kasi sa mga nalalaman ko, pinakamasarap para sa mga aswang ang mga sanggol na higit na 6 na buwan nang nasa tiyan ng nanay. Sakto. 6 na buwan na nga po ang tiyan ni ate ngayon. Ang hindi ko lang maintindihan bakit mukhang hinawaan pa ng aswang si Helen. Hindi naman yung kailangan kung bata lang ang punterya niya. Sa tingin niyo po, ano talaga ang plano ng aswang na yun? Hindi ko talaga masasabi, Apo. Oo, may alam ako tungkol sa mga aswang pero hindi naman kasi ako albularyo. Albularyo? Oo, albularyo. Kung may aswang, ibig sabihin kailangan natin maghanap ng albularyo. Huwag kayo maglala, tatawag ako. May kilala ako na dito sa Batangas, sisiguraduhin ko mapapapunta ko. Salamat ho, Lolo. Malaking tulong na po yan kung sakali. Hindi mo kailangan magpasalamat, Iya. Apo ko si Ate Helen mo. Siyempre gagawin kong lahat, mailigtas lang siya sa kanyang dinadala. Sa ospital nga pala kayo ngayon at abay pupunta ako. Sa kasamaang palad, Sir Jupiter, wala ang sinasabing albularyo ni Lolo Digoy na taga Batangas. Nasa Visayas daw ito at aabutin pa ng mga 1 o 2 linggo bago bumalik. Sinubukan pa naming maghanap ng iba pero wala talaga.
Mabuti na lang talaga at mukhang naging maayos naman na si ate nang magising. Bumalik na sa karaniwan ang kulay ng kanyang balat at medyo lumusog na rin siyang tignan. Yun nga lang ay... Mabuti talaga at nagising ka na, ate. Kumusta ng pakiramdam mo ngayon? Medyo pagod. Pero ayos naman, nagtataka nga ako ba't ako na-confine ngayon eh. Hindi mo naaalala ang mga nangyari? Wala naman ako maalalang mali. Ang huling natatandaan ko lang, pinainom ako ng tsaa ni Manang tapos hinilot niya ako. Tapos yun, nakatulog na ako. Pagkagising ko, dito na tayo. Ate, naaalala mo bang tinawagan ka ni Kuya tapos hindi mo sinasagot? Ha? Hindi. Hindi ko naman gawain ng ganun eh. Alam mo, mismo yan, lagi akong nakaabang sa cellphone ko. Baka mamaya nga tumawag si Bernie. Ibig sabihin, siguro mga 4 o 5 araw ka nang wala sa katinuan. Ilang araw mo nang di sinasagot tawag ni Kuya eh. Di rin sumasagot si Manang Dora. Kaya ayun, napasugod na kami sa inyo. Nag-emergency leave si Kuya. Ako naman, buti tapos na ang finals namin. Ano namang nangyari pagkarating nyo? Halatang wala ka na talaga sa ayos, ate. Madungis, magulo ang buhok, tapos namumula ka na ng husto. Hindi ka pa namin makausap. Tulala ka lang talaga. Ang malala pa rito, kumakain ka ng hilaw na laman loob ng baka. Pinapakain ka ni Manang Dora. Ano? Ginawa ko talaga yun? Oo, ate. Kahit i-check mo pa ang blatter sa pulisya. Kaya sabi ng mga doktor, kailangan mo munang masuri ng maigi para makasigurado. Lumipas ang ilang araw, Sir Jupiter. Nagpatuloy ang pagsuri ng mga doktor kay ate. Pero wala naman silang makitang mali sa kanya. Sa halip ay palusog pa ito ng palusog. Malusog din pati ang bata sa kanyang sinapupunan. Kung may kakaiba man, mas pinipili ni ate na puro prutas lang ang kinakain. Ayaw niya ng anumang lutong ulam. Mga 4 na araw pa ay na-discharge na rin si Ate Helen sa ospital. Doon po kami dumiretso sa bahay namin ni Lolo Digoy sa Bulacan. Sige, halika na mahal. Dahan-dahan lang baka mabinat ka. Bernie, wag mo na akong alalahanin masyado ha. Okay na ako. Sa gusto kong alalayan ka, bakit ba? Diretso na kayo sa kwarto ni ate, Kuya. Nalinis ko na yon. Ipapasok ko lang din muna tong mga gamit galing sa kotse. Salamat Kayla ha. Apo, tulungan na kita rin. Huwag na, Lo. Kaya ko na to. Ay, hindi pwede. Akin na yung isang bag. Si Lolo talaga, oh. Oo nga pala, Lo. Yung albularyang kakilala ninyo ba wala pa rin? Tungkol dyan, bukas ay pwede nating puntahan. Nakauwi na raw siya kahapon lang. Ay, sa wakas, mabuti kung ganun. Sino yun? Anong tinitignan mo dyan? Nasa na yun? Ang bilis naman niyang nawala. Ay Kayla, ano bang tinitingin-tingin mo dyan? Ha? Pasensya na po, Lo. May nakita kasi akong kung sinong tao ron sa may labas ng gate. Sumisilip sa may siwang. Sinong tao? Ba't di niya pinindot ang doorbell? Ewan ko, Lo. Di ko alam kung sino yun. Pero kinakabahan na po ako. Kinukutuban ako ng masama. Di magandang baliwalain ang mga kanyang pakiramdam. Tara na sa loob. Pumasok na tayo, uulan na rin. Pumasok nga kami ni Lolo Digoy sa bahay. Inandado namin ang mga pinto at bintana. Nilagyan din namin ang mga iyon ng hiniwang bawang. Subalit noong maglalagay na ako ng bawang sa bintana sa kwarto ni ate, Ano ba yung dala mo, Kayla? Baho, nakakairita. Bawang to, ate. Pangontra sa aswang. Para lang sigurado. Baka kasi bigla ka nalang aswangin eh. Ang problema, hindi ko matiis yung amoy eh. Mahal, para rin naman ito sa inyo ni baby. Tiisin mo na lang ng kaunti. Ayoko. Ilabas niyo nga yung bawang na yan dito sa kwarto.
Mag-isip na lang kayo ng ibang pangontra. Hindi ko talaga kayang tiisin yan eh. Sige po. Sasabuyan ko na lang siguro ng asin ang labas ng bintana ninyo. Basta sa labas lang wag dito sa loob. Hindi naman na siguro makakapasok yung aswang sa ganun. Sinunod ko ang sabi ni Ate Helen. Hindi ko tinuloy ang paglalagay ng bawang sa kanilang bintana. Sa halip ay lumabas ako papuntang bakuran at nagsaboy ng asin sa tapat ng kanilang bintana. Nag-alala nga lang ako kasi nga umaambon. Hindi maganda to. Mukhang lalakas pa talagang ulan maya-maya. Malulusaw lang ang asin dito kapag nabasa. Bahala na. Dadamihan ko na lang dito sa bakuran. Tapos pahiran ko tong gilid-gilid ng bintana at ang mga salamin. Pwede na siguro yun. Tapusin ko na to agad at ang makapasok na. Kinakabahan na ako rito sa labas. Gabi na eh. Pagkatapos maglatag ng mga pangontra ay bumalik na ako sa loob. Naging maayos naman po ang gabing yun, Sir Jupiter. Sa nakikita ko ay komportable naman si Ate Helen habang nagpapahinga. Kumain din siya ng hapunan bagamat medyo konti lang. May hinahanap daw kasi ang kanyang panlasa na kung anong hindi niya matukoy. Mag-aalas 10 ng gabi, napakalakas na ng ulan sa labas. Mag-isa na lang ako sa sala at nanonood ng movie sa DVD. Tulog na sina Lolo Digoy kasi pagod ang mga yon sa pag-asikaso sa ospital. Kaya naman nagtaka ako nang biglang lumabas ng kwarto si ate. Kayla, O ate, bakit gising ka pa? Dapat nagpapahinga ka na ngayon eh. gusto ko munang maupo sa ngayon. Nakakapagod ng humilata buong araw eh. Pakiramdam ko, rumurupok yung buto-buto ko. Kung sa bagay, okay na rin na makagalaw-galaw ka ng pakonte-konte ate. Sa unang mga minuto ay tahimik kaming nanood ng TV ni Ate Helen. Konting usap tungkol sa pinapanood na movie, subalit makalipas ang mga 10 minuto ay nagulat na lang ako nang may dumaan sa labas ng bintana ng sala. Sino yun? May nakapasok ba sa bakuran? Sandali ate, titingnan ko lang. Dito ka lang. Ate, nananakot ka naman eh. Bigla mo na lang hinablot braso ko. Mukha kasi masarap eh. Ate, ayos ka lang? Ano bang sinasabi mo? Ha? Sinasabi ko? Bakit? Ano pa sinabi ko? Hindi ko na maintindihan ang nararamdaman ko noon, Sir Jupiter. Nababahala ako sa ikinikilos ni Ate Helen. Kinakabahan din ako sa kung sino mang nasa bakuran namin. Pero mas inuna kong intindihin ang kapatid ko. Ate, nagugutom ka ba? Para ka kasing natatakam kanina eh. Naglalaway ka pa. Nagugutom. Medyo, pero wala akong gana kumain eh. Nasusuka ako pag iniisip ko yung mga pagkain sa kusina. Sa paglilihi mo lang yan eh. Pero ano ba kasi ang gusto mong kainin? Baka mahanapan ko ng paraan. Gusto kong kainin? Ikaw. Ha? Ate naman eh. Pinapakaba mo akong lalo. Ibig ko sabihin, wala. Ayoko na munang kumain. Sigurado ka bang ayos ka lang? Oo, ayos lang ako. Balik na lang siguro ako sa kwarto. Medyo inaantok na rin ako eh. Sige, basta magpahinga ka ng maayos ate. Tawagin mo lang ako agad kung kailangan. O sabihan mo si Kuya Bernie. Kita ko ang pagkabalisa sa mukha ni Ate Helen bago siya tumalikod. Walang kibo siyang lumakad papunta sa kanilang kwarto. Malapit lang po iyon sa may sala. Naiwan akong nakasandal sa sofa. Napalingon sa bintana. Pakiramdam ko ay may nagmamatsyag sa akin mula sa maulang bakuran. Pero wala naman akong naaaninag sa saradong mga salamin
ng bintana. Antok o pagod lang to eh. Tulog na siguro ako. Kung ano-ano nang nararamdaman ko. Pinatay ko ang TV at DVD player. Pinatay ko rin ang ilaw ng sala tapos pumunta na ako sa kwarto kong nasa second floor. Pinatay ko ang ilaw ng kwarto, umiga at pumikit. Hindi nang tagal ay nakatulog naman po ako. Subalit, nagising din ako ulit nang may maramdaman ang katawan ko. Laman. Dugo. Tao. Laman. Dugo. May kailangan ka, ate? Laman. Dugo. Tao. Huwag kang maingay. Huwag kang mag-iingay. Nilamon ako ng napakatinding kilabot nang biglang takpan ni ate ang bibig ko. Hindi ko rin manguya ang nakita kong itsura niya. Napakapula na ng kanyang balat at nangungulubot na rin. Maski ang kanyang mga mata ay namumula na. Kapansin-pansin ding tumalim ang kanyang mga kuko at ngipin. Tapos tuloy-tuloy sa pagtagas ang kanyang laway. Napakalapot, napakabaho, nangungulay dilaw. Tumutulo sa mismong mukha at bandang dibdib ko. Sinubukan kong pumalag pero kakaibang lakas ni ate noon. Madali niyang napipigilan ang mga braso at binti ko. Animoy, hindi siya buntis. Ate! Ano ba? Bitiwan mo ko! Ate! Nagiging aswang ka na! Ate! Ate! Huwag kang mag-iingay. Huwag kang mag-alaw. Gutom na ako. Gusto ko nang kumain. Gusto nang kumain ng anak ko. Ate! Huwag! Pakiusap! Huwag! Maawa ka sa akin! Ako to! Si Kayla! Laman. Dugo. Tao. Pagkain. Pagkain. Halos kumalas ang kaluluwa ko nang umakto si ate na sasakmalin ako. Punteriya niya ang leeg ko. Mabuti na lang at nagawa kong maipansalag ang isa kong braso at yun ang kanyang nakagat. Doon din ay nagawa ko nang maalis ang palad niyang nakatakip sa bunganga ko. Ate! Tama na! Bitiwan mo ako! Kapatid mo ako, ate! Ate Helen! Ano ba? Ate! Ano ginagawa mo, Helen? Bitawan mo kapatid mo! Bakit mo? Diyos ko, anong nangyayari sa'yo? Kumakain ako. Huwag kang istorbo. Kuya! Tulong! Papatayin ako ni ate! Papatayin niya ako! Helen, itigil mo na yan. Kapatid mo yan. Asawa mo ako. Uminahon ka. Ano ba kasi ginawa sa'yo ng kasupasupang matandang yon? Wala kang pakialam. Kailangan kong kumain. Kailangan kong pakainin ang anak ko. Helen, wag! Mula sa pagkakakumbabaw sa akin ay bigla na lang nilundagan ni ate Helen si Kuya Bernie. Napabalander si Kuya sa may dingding. Agad umakto si ate na sasakmalin si Kuya sa leeg. Helen, itigil mo yan! Asin! Oh, buisit na matanda ka! Buisit ka! Bernie, Kayla! Labas! Ihandado natin si Helen dito sa loob. Pero Lolo, Bilisan nyo na! Mamaya na tayo mag-usap! Bumalik kayo rito! Akin ang pagkain ko! Sinabuyan ni Lolo Digoy ng asin si ate Helen. Kita ko noong lalong namula ang kanyang balat at namilipit siya sa sakit. Sinigurado ni Lolo na hindi kikilos si ate Helen palabas ng pinto. Kami naman ay pasimpleng kumilos palabas ng kwarto. Tinignan ko ang bintana. Matitibay ang grills noon.
May bawang at asin din sa loob ng salamin kaya kampante akong hindi makakalabas si Ate Helen. Masakit man kinandaduhan namin sa labas ang kwarto ko kung saan nakulong si Ate Helen. Pagkatapos ay nag-usap kami ni na Lolo Digoy at Kuya Bernie. Doon lang din sa tapat ng kwarto ko. Doon na rin ginamot ni Lolo ang sugat ko sa braso. Buksan niyo itong pinto! Mawalang yan kayo! Palabasin niyo ako! Palabasin niyo ako! Diyos ko, ano ba kasing ginawa ng matandang yun kay Ate Helen? Nahawaan si Helen ng pag-aaswang. Hindi lang siya, kundi mukhang pati ang anak ninyo, Bernie. Nakakainis. Kasalanan ko talaga ang lahat na to eh. Bakit ba kasi yung uklubang yun ang kinuha kong kasambahay? Ano po ba kasing plano ng aswang na yun? Bakit kakaiba yata ang kilos niya, Lo? Imbis na puntiryahin si ate o yung pamangkin ko, pinili niya silang hawaan. Yun na nga rin ang pinagtataka ko. Imbis na kainin ng bata ay hinawaan niya pa talaga. Pero ang isipin na lang natin, may pagkakataon pa tayong mailigtas silang dalawa. Kailangan lang natin puntahan na kilala kong albularyo. Aalis na po ako ngayon, Lo. Ibigay niyo sa akin ang address at numero na pwede kong tawagan. Hindi na kasi ako makapaghintay ng bukas. Pero mag-iingat ka, kuya. Pakiramdam ko kasi nag-aabang sa labas si Manang Dora. Ano? Yung matandang yun? Opo. Kanina kasi may naaaninag akong dumaan sa labas ng bintana ng sala. Tapos kinabahan ako bigla. Sigurado akong tao yun. Magdala ka ng asin at bawang paglabas mo, Bernie. Tayo naman, Kayla. Dagdagan natin ang mga bawang at asin dito sa bahay. Bernie! Bakit niyo ako kinulong dito? Buksan niyo itong pinto! Palabasin niyo ako! Pakiusap! Palabasin niyo ako! Huwag kayong paloloko. Itutuloy pa rin natin ang plano. Mga walang hiya kayong mga hayop kayo! Kapag ako nakawala rito, sisiguraduhin kong walang matitira sa mga laman niyo! Buksan niyo itong pinto! Si ate. Sige na, Bernie. Tumuloy ka na. Opo, Lo. Pag-iingat kayo rito. Umalis nga po si Kuya Bernie noon, Sir Jupiter. Medyo malakas pa rin ang ulan kaya hindi pa rin kami pwedeng basta magsaboy ng asin sa bakuran. Kaya naman itinuon namin ni Lolo ang pansin sa pagdaragdag ng bawang at asin sa loob ng mga bintana at pinto. Nalagyan ko na ng bawang doon sa may kusina. Dito sa sala, ayos na ba? Opo, Lo. Pati mga kwarto nalagyan ko na rin. Maliban na lang sa akin na lalagyan ni ate. Nag-aalala nga lang ako. Baka pasukin siya ng aswang sa bintana doon. Patibay naman ang mga grills ng bintana natin. Hindi naman siguro masisira yun ng aswang. At kung sakali man, sana lang. Sapat na yung bawang na iniligay mo kanina pa. Sana nga po. O yung sugat mo, masakit pa ba? Medyo namamanhid at makirot. Pero di na ganun kasakit. Tumigil na rin naman na ang pagdurugo. May tao. Sino naman kaya yung kakatok ng hating gabi? Huwag mong bubuksan. Siguradong siya yan. Ang aswang. Tara, bumalik tayo sa pinto na kwarto mo. Bantayan natin ang ate mo. Dalhin mo yung natitira mga bawang at asin. Bilisan mo, bitbitin na lang natin tong itak ko. Tuloy-tuloy na kumatok ang kung sino sa pinto. Hindi ko tuloy maisantabi ang magkakahalong kaba, kilabot at pagkabahala sa kalooban ko. Alanganin ang kalagayan ni Ate Helen. Wala si Kuya Bernie, tapos naroon pa sa labas ang aswang. Lolo, ano bang gagawin natin? Natatakot na ako. Ang kailangan lang natin gawin ay maghintay. Inaumagahan bago magtanghali. Sigurado naman ay nakabalik na si Bernie. Huwag lang talaga nating pansinin niyang aswang na yan sa labas habang naghihintay. Huwag mong hayaang maramdaman niya ang takot mo. Si ate. Tsaka na natin pwede buksan niyang pinto kapag kasama na natin ang albularya. Abay, mahirap nang sumugalap, oh. Kung sa bagay, mabuti na lang din na tahimik siya ngayon. Desperado na yung aswang. Kinakalampag na niya ang pinto sa sala. Huwag kang papatinag, Kayla.
Huwag kang padadaig sa takot mo. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko. Doon lang kami naupo ni Lolo Digoy sa pasilyo sa harap ng kwarto ko. Doon na rin kami naiidlip kapag hindi na kaya ang antok. Tuloy-tuloy din sa pagkatok at pangangalampag ng pinto ang aswang, pero tama si Lolo. Hindi po talaga siya nakakapasok. Kaya naman kahit papano ay nakampante ako. Si Ate Helen naman po ay kalmado sa magdamag. Pinipid ko ang tenga ko sa pinto, dinig ko ang kanyang paghinga at mahihinang angil. Pero maliban doon ay hindi naman siya naging agresibo. Subalit nang sumapit ang 10:00 ng umaga, Lo, kayo po muna rito. Magluluto muna ako ng tanghalian natin. Medyo tabihan mo, Apo. Para may makain si Naberne at ang albularya. Sige po. Aray! Ang tiyan ko! Aray! Si ate, hindi po kaya... Baka makakanak na ang ate mo. Diyos ko, anong gagawin natin, Lo? Papasok na ba tayo sa loob? Tawagan mo si Berne. Alamin mo kung nasa na sila. Sige po. Tulong! Kayla! Lalo talungan niyo ako, mga anak na yata ako! Kuya, sagutin mo agad. Please lang. Hello, Kayla. Kumusta dyan? Kuya, nasa na ba kayo? Si ate kasi mukhang manganganak na yata. Ano ka mo? Malapit na kami. Mga kalating oras na lang. Kuya, bilisan nyo. Hindi namin alam ni Lolo ang gagawin. Teka sandali. Kakausapin ka raw ng albularya. Magandang umaga, Ineng. Magandang umaga rin po, Manang. Ano po bang gagawin namin ni Lolo habang naghihintay sa inyo? Wag niyong buksan ang pinto. Hindi natin sigurado kung anong mangyayari. Sige po, Manang. sinunod namin ang bili ng albularya. Hindi nga namin binuksan ni Lolo Digoy ang pinto ng kwarto ko. Pinipilit na lang naming tiisin ang sakit sa dibdib na marinig ang mga daing ni Ate Helen. Kayla, nakikiusap ako. Tulungan niyo ako, hindi ko na kaya. Ate, patawarin mo po ako. Pero ginagawa namin to para lang din sa inyo ni Baby. Hindi pa kasi talaga namin pwedeng buksan ang pinto eh. Kailangan pa nating hintayin ang albularya. Nakikiusap ako, Kayla. Pagbuksan mo na ako. Dalhin niyo na ako sa ospital. Diyos ko, Panginoon, tulungan ninyo po kami. Tulungan ninyo ang Ate Helen ko. Malagpasan sana namin ang bangungot na to. Mag-aalas 11 po nang dumating sina Kuya Bernie at ang albularyang si Manang Aming. Agad-agad ay dumiretso ang matanda sa harap ng kwarto ko. Nilapat niya roon ang isa niyang palad. Pumikit at nakiramdam. Ilang sandali pa dumilat na siya ulit at umiling-iling. Hindi maganda to. Mana, ano pong palagay ninyo? Ramdam na ramdam ko na nasa alanganing sitwasyon ng mag-ina mo, Bernie. Malala na ang pagkaswang nila. Hindi ko kayang mga kung may babalik ko sila sa dati pero susubukan ko. Ameng, magtatanong lang ako. Bakit ba ginawang aswang itong apo ko? Bakit na imbes na kainin ay inawaan niya pa ang isang buntis? Gusto niyang magkaroon ng bagong matatawag na anak. Digoy, ang aswang na ito ay hindi magkakaanak sa sarili niya. Kaya nanghawa siya ng buntis. Tsaka kukunin niya ang bata pag lumabas na. Anong klaseng demonyo ang gagawa ng ganyan? Manang, nakikiusap ako. Gawin ninyo akong anumang kailangan. Mailigtas niyo lang ang mag-ina ko. Nagmamakaawa ako sa inyo. Uulitin ko, hindi ako mangangako. Pero gagawin ko ang makakaya ko.
Ihanda niyo ang sarili niyo para sa pinakapangit na posibilidad. Sa hudyat ng albularya ay binuksan ko ang pinto. Sa loob ng kwarto ay nadatnan naming nakahilata si Ate Helen sa ibabaw ng kama ko. Ganun pa rin po ang itsura niya. Namumulang mga balat at mga mata. Tapos medyo matalim ang mga kuko at pangil, bagamat hindi naman na siya agresibo. Namimilipit lang siya sa sakit habang hawak ang kanyang tiyan. Diyos ko, ate. Hindi ko na kaya. Tulungan niyo ako, Kyla. Bernie, panganak na ako. Lalabas na siya. Susuriin ko muna siya. Teka, sandali. Tama na. Wag! Ayoko na. Ayoko na. Ano? Bakit ganyan? Bakit ganyan na bata sa loob? Sinasabi ko na nga ba, tuluyan na rin naging aswang ang anak niyo, Bernie. Hindi malunok ng utak ko ang nakikita. Bigla na lang po kasing gumalaw ang bata sa loob ng tiyan ni ate at kakaiba po ang galaw nito, Sir Jupiter. Talagang nababatak ang tiyan ni ate dahil bumabakat ang ulo, mga kamay, mga paa at katawan ng bata. Todo ang sigaw ni ate sa sakit. Ang albularya naman ay agad na kumilos. Pinahiran niya ng kung anong langis ang tiyan, bewang, dibdib, puson at mga hita ni Ate Helen. Tumigil ka na! Ayoko na! Tama na! Tama na! Lumabas ka na sa akin! Lumabas ka na sa katawan ko! Lalabas na po ba ang anak ko, Manang? Hindi pa pwede. Susubukan kong tanggalin ang dugong aswang mula sa asawa at anak mo. Pag hinayaan nating makalabas ang bata, mahirap nang ibalik siya sa normal. Anong proseso ang gagawin mo, Ami? Baka may maitulong kami. Gagamitin ko hindi marahas na paraan. Ang problema ay hindi ito kasing epektibo ng marahas. Pero kailangan gawin ito para subuking siguraduhin ang kaligtasan ng dalawa. Pinagpatuloy ng albularya ang pagpahid ng langis kay Ate Helen. Ilang minuto pa po ay huminahon na rin si ate. Kumalma, pero tulala. Doon na sinimulan ni Manang Aming ang kanyang ritual. Nagtirik siya ng kandila at saka pinatakan ng langis ang bunganga ni ate. Ining, kumuha ka ng basahan. Maya-maya lang may aagos mula sa bunganga ng ate mo. Marami-rami yun na tuloy-tuloy. Kaya kailangan nating medyo maraming basahan. Pagkatapos gamitin, sunugin. Sige po, Manang. Nagtataka man ay sinunod ko na lang ang sabi ng albularya. Kumuha nga po ako ng marami-raming basahan. Pati ilang mga damit na hindi na nasusuot ay sinama ko na rin. Bumalik ako sa kwarto. Tuloy-tuloy lang si Manang sa pagpahid ng langis sa katawan ni ate. Subalit pagkalipas ng mahigit 1 oras ay nagsimula na ngang umagos mula sa bunganga ni ate ang kung anong likido. Napakabaho po nun, Sir Jupiter. Para siyang laway na napakalapot tapos kakulay ng patay na dugo. Ano ba yan, Manang? Yan ang dugo ng aswang na nasa katawan ni Helen. Kailangan niyang mailabas yan para mawala ang kanyang pagkaaswang. Gumulong ang mga minuto at mga oras. Tuloy-tuloy ang pagtagas ng dugo ng aswang palabas ng bunganga ni ate. Pakonti-konti pero parang daloy ng laway na hindi napuputol. Agad ko namang pinupunasan yun. Si Manang Aming naman ay tuloy lang din sa paghilot kay ate. Hindi siya tumitigil. Mula alas 11, alas 12, alauna hanggang sa sumapit na lang ang alas 4 ng hapon, tuloy-tuloy lang po talaga siya. Unti-unti ay napapansin ko ring bumabalik na sa dati ang itsura ni ate. Hindi na gaanong namumula ang kanyang balat. Naging pangkaraniwan na rin ang kanyang mga kuko at ngipin, bagamat tulala pa rin at namumutla.
Mukhang tumatalab nga ang ginagawa ninyo. Nanunumbalik na ang itsura ng asawa ko. Huwag ka munang makampante, Bernie. Hanggat hindi nauubos ang dugong aswang sa kanyang katawan, hindi tayo makakasiguro. Patuloy pa sa pagbalik sa dati ang itsura ng kapatid ko, Sir Jupiter. Subalit nang sumapit na ang 7:00 ng gabi ay bigla na namang gumalaw ang kanyang tiyan. Ayan na naman. Hindi ko na kaya. Abe! Bakit gumagalaw ulit ang bata? Hindi to maganda. Nawala ng bisa ang langis. Natatalo niya ang bisa nito. Ano po? Ibig sabihin po ba? May babalik ko sa dati ang asawa mo. Kaso mukhang walang talabang ginagawa ko sa bata. May kumakatok na naman. Nandiyan na siya. Gusto niya kunin ang bata. Ubat na sa akin yung Dora niya. O sasabugin ko talaga ang ulo niya. Aray! Lalabas na! Lalabas na siya! Hindi ko na kayang pigilan. Ate! Jesus Mariosep! Hindi. Lalabas na talaga ang bata. Delikado ito. Tarantang inabot ni Manang Aming ang dala niyang handbag. Kumuha siya roon ng isang amakang lubid. Amoy pa lang noon na alam ko nang binabad yun sa bawang, luya at iba pang mga pangontra. Napalingon naman ako kay ate. Nakita kong wala ng bahid ng pag-aaswang sa kanyang itsura, pero nanghihina na ito ng husto. Ayoko na. Whitney. Ayoko. Tulungan mo ko. Ayoko pang mamatay. Hindi, Helen. Hindi ka mababatay. Hindi mo ko iiwan. Kaya mo to, mahal. Lumabad ka, kayanin mo. Pagod na ako. Ubus na yan. Lakas ko. Ang kamay ng bata! Lumusot na, Manang! Wala na akong magagawa. Masyado nang mababa ang pag-asang makaligtas si Helen. Kailangan nating mailabas ang bata at kailangan natin siyang maigapos. Sir Jupiter, lumusot ang kamay ng bata sa puwerta ng kapatid ko. Kita kong hindi yun pangkaraniwang kamay ng sanggol. Mahaba at matalim ang mga kuko tapos medyo namumula rin ang kulubot niyang balat. Noon di na agad ng kumilos si Manang Aming. Inalalayan niya si ate sa pagpapalabas ng bata subalit imbis na palangganang may maligamgam na tubig, ang lubid ang nakahandang sumalo sa sanggol. Hindi ko na kaya. Eto na. Ate, kayanin mo! Pakiusap! Magpakatatag ka, ate! Kayanin mo, Helen. Kumapit ka. Eto na. Huli kang bata ka! Halos hindi kami makahinga sa nakita. Pagkalabas kasi ng bata ay hila-hila nito ang buo-buong mga laman loob mismo ng kanyang ina. Agad bumulwak ang napakaraming dugo mula sa puwerta ni ate. Kitang-kita ko ring hindi talaga tao ang pamangkin ko, Sir Jupiter. Isa siyang batang aswang. Kaya naman pagkalabas niya ay mabilis siyang iginapos ng albularya pagkatapos ay binalot namin ng kumot ang kanyang katawan. Sige siya sa pagpupumiglas ngunit hindi siya makawala. Pagkatapos namang siguraduhin hindi na makakawala ang sanggol ay ibinaling ni Manang ang pansin sa kapatid ko. Subalit, Hindi.
Kinuha ko ang binigay na buntot pagi ng matanda. Taranta kong sinundan si Kuya Bernie. Naabutan ko siyang lumalabas sa kwarto ni Ate Helen, bit-bit na niya ang kanyang pistola. Dinig kong kinakalampag na rin ng kung sino sa labas ang pinto ng bahay. Kuya, huminahon ka. Alam kong nararamdaman mo, pero kailangan mong huminahon. Hindi ko magagawang huminahon, Kayla. Pinatay ng halimaw na yan ang ate mo. Ang asawa ko. Dahil dyan nawala sa akin ang ate mo. Hindi ko yan mapapatawad. At hindi ako titigil hanggat hindi ko yan napapatay. Banta ka sa aking halimaw ka. Tumakbo! Bukod tinamaan ko. Lalabas ako. Pero kuya, delikado! Laging nasa hukay na ang isang paa ko sa trabaho, Kayla. Sanay na ako sa ganito. Mamamatay kung mamamatay. Pero hindi ako titigil hanggat hindi ko natatapos ang buhay ng halimaw na yan. Hindi ko napigil si Kuya Bernie. Lumabas nga po siya ng bahay. Ako naman ay dali-daling hinablot ang garapon ng asin sa kusina at saka sinundan siya sa labas. At kakalabas ko pa lang sa labas ng pinto ay may narinig na akong 2 putok ng baril. Tatapusin kita, demonyo ka! Ikaganti ko ang magina ko! Sinabi ko naman, di ba, Bernie? Kukunin ko ang dapat na sa akin at hindi mo ako mapipigilan. Manahimik ka! Kuya, ilag ka! Wisit ka, demonyo ka! Hetong sayo! Nasugatan si Kuya Bernie sa braso ng makalmot ng aswang. Susugurin pa sana niya ako pero nagawa ko siyang sabuyan ng asin. Lumundag siya patras. Hinabol ko siya ng ilan pang pagsaboy hanggang sa matamaan ko ang kanyang binti at napasubsob siya sa lupa. Lintik kang babae ka! Pakialamera! Ikaw ang nangingialam ng buhay ng may buhay! Tanggapin mo to! Hindi! Buntot pagi! Pinagkahampas ko ng buntot pagi ang aswang Sir Jupiter. Pinilit niyang makatakas ngunit sinasabuyan ko rin siya ng asin kaya muli siyang nadadapa. Hindi rin niya ako magawang malapitan dahil din sa asin. Hanggang sa namalayan ko na lang na nasa tabi ko na si Kuya Bernie. Sa wakas, ito na katapasan mo, halimaw. Wag! Wag, Bernie! Maawa ka! Maawa ka sa akin! Wag! Wag! Hindi! Dapat lang yan sa'yo. Masunog ka sa impyerno. Pinatay mo ang asawa ko. Ginawa mong halimaw ang anak ko. Magdusa ka sa impyerno. Magdusa ka. Kuya, balikan na siguro natin sila sa loob. Sige. Mukhang may dapat pa akong asikasuhin doon. Bumalik kami sa loob ng bahay ni Kuya Bernie. Pagkarating namin sa kwarto ay nakita kong naroroon pa ang dugo ang katawan ni ate. Kita rin naming napakatindi na ng pagwawala ng nakagapos na bata. Anang, ano pong gagawin natin sa kanya? Anong gagawin natin sa anak ko? Tatapatin kita, Bernie. Wala na akong magagawa para tanggalin ang kanyang pagkaaswa. Isa na siyang ganap na halimaw. Manang, wala po bang pag-asang lumaki siyang mabuting nilalang? Ibig kong sabihin, baka may mabuting aswang pala. Hindi ko lang alam. May mabubuting aswang naman ako. Kaya lang bago lumaking mabait ang anak ni Ate Helen mo, kailangan muna niya kumain ng tao. Hindi lang isa kundi maraming beses. O ganun. O ganun. Patawarin mo ko sa sasabihin ko, pero kailangan din nating tapusin ang anak mo. Kita kong nanlupaypay ang mga balikat ni Kuya Bernie, Sir Jupiter. Hindi rin niya napigil ang kanyang mga luha na dumaloy. Kahit kami rin naman ni Lolo Digoy ay napaiyak na rin. Ilang minuto kaming nag-iyakan habang tuloy-tuloy sa pagpupumiglas ang nakagapos na bata.
Ilang minuto pa ay muling binunot ni Kuya Bernie ang kanyang pistola. Sigurado ka bang ikaw na ang gagawa, Bernie? Pero bag dapat gumawa nito, ako yun. Ako yun, Lo. Wala nang iba. Kaya mo ba, kuya? Kaya ko. Kakayanin ko. Manalangin muna tayo. Pinalitan ng albularya ang nakatirik na kandila. Pagkatapos ay nanguna siya sa pagdadasal para sa bata at sa kanyang ina. Nang matapos kami ay kinasanan ni Kuya Bernie ang kanyang baril. Anak, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ni mama mo. Wala akong ibang pinag-arap kundi ang isang masaya at magandang buhay para sa inyo. Nabubuhay ako palagi para sa inyo. Ginagawa ko ang makakaya ko sa bawat araw para sa inyo. Kahit minsan hindi ko naisip na mangyayari sa atin ang pagugot na ito. Sana mapatawad mo ko. Patawarin mo si Papa, anak. Sana mapatawad ninyo ako ni Mama mo. Nabigo ako. Patawarin mo sana si Papa. Mahal na mahal ka ni Papa. Mahal na mahal kita. Anak ko. Anak ko. Kung maaalala ninyo, may mga pulis sa Laguna na rumisponde noong nakita naming kumakain ng lamang loob ng hayop si ate. Ang mga yun din ang tumulong sa amin upang asikasuhin ang mga bangkay ni na Ate Helen, ng pamangkin ko at ng aswang. May mga kapitbahay kasing nakarinig sa mga putok ng baril, kaya muntik nang makasuhan si Kuya Bernie noon. Ilagay na rin natin sa tahimik ang mga abo ni na Helen at ang bata. Sana ay makamit nila ang kapayapaan sa kapilang buhay. Alangin ko po yan, Lolo. Sana mapatawad nila ako. At sana makapiling ko sila sa kabilang buhay paglaon. Ano nang plano mo ngayon, kuya? Pagre-retiro na ako. Ewan ko. Pero bigla na lang ako nawalan ng gana sa buhay dahil sa nangyari. Parang nawalan ako bigla ng gasolina. Siguro magne-negosyo na muna ako, maghahanap ng simpleng trabaho. Basta magpakatatag ka lang, Bernie. Huwag kang gagawa ng hakbang na pagsisisihan mo. Huwag mong bibigyan ng dagdag na lungkot si na Helen sa kabilang buhay. Tatandaan ko yan, Lo. Maraming salamat sa pagpapaalala. Kaya ninyo, dadalaw-dalawin ko kayo palagi. Wala na akong magulang kaya kayo na ang pinakamalapit na kamag-anak na meron ako. Kahit kailan ay welcome kang bumisita, kuya. Gaya nga po ng sabi ko sa simula ng liham, hanggang ngayon ay nagdurusa pa rin ako. Masyado talaga kasing masakit ang bangungot na yon para sa amin. Napakalinaw pa rin ng lahat sa aking alaala. Sa awa ng Diyos, nakausad naman kami sa buhay. Ako ay may sarili ng pamilya at isa ng guro sa elementarya. Si Lolo Digoy naman ay kasama pa rin namin sa bahay, bagamat nanghihina na. Si Kuya Bernie naman po ay naging ninong ng isa sa mga anak ko. Hindi na po siya nag-asawa ulit, pero nag-ampon siya ng isang bata. Ito na po ang wakas ng liham ko, Sir Jupiter. Pero bago ko pa man ito tuluyang tapusin, isang tanong lang po. Kayo ba ay nagsisi na rin sa isa o ilang tao na pinapasok ninyo sa inyong mga bahay? Ano po ba ang nangyari noong panahong yun at ano ang ginawa ninyo upang harapin ang problemang dinulot ng nasabing mga tao? I-comment nyo na lang po at maraming salamat.